ipasarado nyo ng 100 sa dalawa. Para walang problema. Oo nga naman, tugon pa ni Lucero sa biro ni Silvino. Nga pala, Senyor Silvino, pagpasyensyahan mo na ang nangyari sa atin sa Gubat Lawig nung nakaraang gabi. Sa mga nasabi ko sa'yo, dala lang yun siguro ng pagod ko sa pamamalakad sa asyenda namin itong mga nakarang araw. Hayaan mo na yun, Senyor Lucero. Ganun talaga. May mga bagay lang minsan na hindi mapagkaintindihan. Pero ang importante ay alam na natin ngayon kung sino ang tunay na kakampi sa mga magaganap pa na susunod na gulo. Oo nga, tama ka dyan, Senyor Silvino. Dahil isang malaking digmaan na ang aking naumpisahan sa ginawa ko kay Erasmo. Naiintindihan ko yon. Ayos lang yon, Senyor Lucero. Huwag kang mag-alala dahil maski ako ay napupundi na rin sa mga lamak na yan. Alam mo bang namatayan na ako ng 4 na tauhan at kanina ko lang nalaman na dahil lang pala sa kaprityuhan ni Senyor Erasmo yon. Pasyensya na lang siya dahil ang naging karibal niya ay isang dalagit. Usapan ng tatlo habang naglalakad papasok sa mansyon. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Ngunit sa pagpasok ni Lucero at 2 dalagit sa malawak na pintuan, Kilisa! Isla! uwi ka ni Lucero nang may pag-aalala. Amador, si Kael! 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 Nandito ka ba? Sigaw ni Amador. Dahil sa nakita ng tatlo ang mga bahid ng dugo sa sahig ng mansyon mula sa pintuan na pinasukan nila hanggang sa humakbang na sila upang sundan sana ang mga bahid ng dugo. Ngunit Kuya? Labas ni Isla na nagpakita na at nakabihis na ito ng ibang kasuotan. Ama! Nandito ako! Labas naman ni Kael sa ibang bahagi ng mansyon. Doon ay napakalma na ang tatlo, si Lucero, Silvino at Amador. Dahil lingid lang sa kanilang kaalaman na ang dugo na nakikita nila sa sahig ay ang mga patak ng dugo mula rin sa pinatay ni Isla na aswang nung iniligtas niya si Kael. Ay, asan ba ang ibang tagapagsilbi ng mansyon? Bakit nagkalat ang dugo dito? Salita ni Lucero. Sabay tingin niya kay Isla. At doon ay nagkatinginan sila na magkapatid. At sa isang saglit na tinginan lang na yun, ay parang naintindihan na ni Lucero ang pangungusap ng mga mata ni Isla. Di bale, doon na lang tayo sa biranda sa taas mag-usap-usap. At ipapalinis ko na lang to. At sa paglitaw naman ni Kilisa sa tabi ni Isla, Kilisa, utusan mo na lang ang mga tagapagsilbi na linisin ang mga bahid ng dugo sa sahig. Utos ni Lucero. At magpahanda ka na rin ng mga makakain at inumin para kina Senyor Amador. Nasa biranda lang kami sa taas. Dagdag pa ni Lucero. Senyor Kilisa, makikisuyo na rin lang ako. Pakihatiran na rin yung kutsero namin sa karwahe. Dugtong pa ni Senyor Amador. Agad naman yun na ginawa ni Kilisa. Tara na, mga senyor. Sa taas tayo. Sumunod ka na lang sa akin, kapatid ko. Aya na wika ni Lucero. At doon nga ay nagtungo sila sa biranda sa taas sa harapan ng mansyon. At sa isang mesa sa mga upuan dito ay naupo ang magkapatid, si Lucero at Isla na magkatabi. At sa kabila naman nito ay kaharap na nga nila ang mga dalagit
Nasa gitna nun si Amador at nasa kanang bahagi niya si Kael at si Silvino ay nasa kaliwa niya. At habang dumarating na ang mga pagkain na inihanda at inuming sangria para kina Senyor Amador nga, ay nag-umpisa nilang talakayin ang sadya ng mga dalagit at ang mga iba pang bagay tungkol nga sa 6 na pamilya, ang organisasyong kinasasangkutan din nila. Bago ang usapan, ay gusto ko sanang kunin ang pagkakataon na ito, Senyor Mikael, na humingi ng dispensa sa nagawa ko sa iyo sa gubat lawig. Aminado akong may pagkakamali ako sa mga nangyari doon, sapagkat alam ko namang hindi ka pa naihanda para sa mga ganoong sitwasyon, pati na rin sa mga nasabi ko sa iyo na naging palamuti lang ng aking pananalita, ay sana'y mabigyan mo ng dispensa. Yun ba, Senyor? Wala naman na yun sa akin. At kinausap na rin ako ng aking ama at tiyo patungkol dito. Siguro ay may pagkakamali rin ako sa nangyari, dahil sa alam kong kulang pa ang aking kaalaman sa mga nagaganap. Naging ignorante lang ako, kaya't sana'y mapagpasyensyahan mo rin ang aking naging kilos at pananalita, dala ng panibughulang ng damdamin, Senyor Lucero. Pagpapakumbaba naman ni Kael sa harapan ng magkapatid na salandig. Mabuti. Mabuti at nagkakasundo na kayong dalawa. Sa akin naman, Senyor Lucero, ay wala naman yon. Kasi nga, nasa edad kayo ng aking anak na mapusok pa ang inyong mga galaw. Magkasing edad lang kayo. Pero parte yon ng pagiging binata. Alam nyo naman, ang mga tunay na lalaki na kagaya natin ay mabilis magdesisyon o nagagalit, lalo na pag naaagawan ng teritoryo. Pero ang mahalaga ay ang ngayon na, at ang kahapon na mawawala ay tapos na. Mapait man yun o masaya. Kaya yung magiging matamis na lang na hinaharap ang pag-usapan natin. Kaya't papano, Senyor Lucero? Kailan natin gaganapin ang kasal ng anak ko at ng kapatid mo? Bago naman nun sumagot si Lucero kay Amador, ay nagkatinginan pa sila noon ni Isla ng tahimik, ng saglitan. Pagkatapos ay, sa susunod na buwan ay kaarawan pa lang ni Isla, sa edad na 18. At yun ang napag-usapan namin noon ng aking amang yumao, na pwede nang magpakasal si Isla. Ganun ba? Di buwan na lang pala ang hihintayin natin. Hindi ba, Isla? Tugon naman ni Senyor Amador, sabay baling niya ng kausap kay Isla. Opo, Senyor. Tugon lang naman ni Isla ng maiksi. At parang konting pisat ng kamatis ng ngiti. Huwag nang senyor ang itawag mo sa akin. Ama! Ama na ang itawag mo sa akin. Wika pa ni Senyor Amador na parang ibinibigay na niya ang tiwala kay Isla. Oho, Ama. Tugon naman ni Isla ulit. Ayan, mas masayang pakinggan, sabi pa ni Amador. Sunod na inom nito ng sangria. Isa yung uri ng alak, mga kabagis, na gawa sa prutas. Sangria ang tawag nila noon. Kung ganoon, Senyor Amador, may isa lamang akong kondisyon. Aba, ano yon, Senyor Lucero? Gusto kong maganap ang kasalang ito sa tradisyonal na pamamaraan. Gusto kong dito sa mansyon ng mga salandig magaganap ang kasalang ito, at ang buong bayan ng Sagay ang magdiriwang. Baka kasi agawin mo sa amin, Senyor, ang pribilehiyo na yon
At sa Talisay o sa Victorias mo gaganapin ang kasal? Ikaw naman, senyor. Siyempre, magaganap talaga ang kasal dito sa bayan mo. O sa bayan ni Senyora Isla. Pero pag umuwi na si Isla sa mansyon namin o sa Victorias pa, sa isang mansyon namin doon, ay wag mo namang kaming pipigilan na magdiwang ulit sa amin ang sabugan. Wika pa ni Amador. Sa mga hindi nakakaalam mga kabagis, ang salitang sabugan ay tumutukoy sa seremonyal na pagtanggap ng bagong kasal sa tahanan ng lalaki na may kasamang salo-salo o pagtitipon bilang pagpapakilala ng bagong miyembro ng pamilya. Sa ibang konteksto, ito rin ay simbolo ng pagsisimula ng kanilang buhay mag-asawa sa iisang tahanan. Pero maaaring iba-iba rin ang maging katawagan dito. Depende sa rehiyon o tradisyon ng lugar. Kagaya ng sa amin, mga Ilocano, ang tawag dito ay tarak. Sa inyo mga kabagis, may katawagan ba doon? I-comment nyo na lang. Sa kwento tayo. Oo naman, Senyor Amador, dahil parte rin lang yun ng tradisyon. Ang kaso lang, ay alam nyo naman kung anong bawal sa amin kapag nasa seremonyas na ang kapatid ko sa kasalang magaganap. Yun ba? Huwag kang magalala, Senyor Lucero. Pwede naman tayong kumuha na lang ng pare na gagawa lang ng gusto natin. Halimbawa, pag sinabi nating walang bindeta, edi walang bindeta. At para't ano pa, na nasa upuan tayo ng 6 na pamilya. Magagawa nating posible ang lahat para sa ikakabuti ni Isla at ng aking anak. Ang importante dito ay masasaksihan ng iba pang maimpluwensyang tao ang pagbubuklod ng ating pamilya. Oo, tama ka doon, Senyor Amador. Pero ang bumabagabag lang sa akin ngayon ay sa nangyari kanina. Kung sakali mang mabuhay pa si Senyor Erasmo, ay tiyak na magdideklara na yun ng digmaan ng pamilya laban sa atin. At baka gawin pa niya yon sa kasal ng dalawa. At hindi lang yon, hindi ko pa naman nakukumpirma ito kay Isagani na kapamilya rin namin sa Gubat Lawig. Ngunit may nakarating na sa akin na balita na maaaring ang maging kaalyansa ng mga lamak ay ang mga lumantao. Pero pag nakabalik na dito si Isagani, ay dun ko palang makukumpirma ang lahat. Lumantao. Mahirap din nakausap kasi ang mga yon. Pero hindi naman tayo pwedeng basta-basta kumilos agad, Senyor Lucero. Sapagkat kung tayo ang unang susugod, mas marami tayong maiipon na kalaban. May punto ka dyan, Senyor. Pero kung kabaliktaran naman doon ang gagawin natin, kung tayo ang unang gagawa ng aksyon, hindi ba mas magandang apulahin ang apoy bago ito kumalat? Sa matalinhagang pagkukumpara ni Senyor Lucero sa nagaganap na gulo sa apoy, ay napaisip ang mga dalagit. Sige, pag-usapan natin yan sa ibang araw, Senyor. Tutal ay gumagabi na. Kailangan na rin nating magpahinga. Pero kung sakali man nagagawin natin ang pag-apula ng apoy, gusto ko munang ihanda si Mikael sa labanang ito, sapagkat may pangamba rin akong kikilos na ang mga Delfiero. Seryosong wika ni Senyor Amador. At sa pagdaan nga ng oras ng usapan ng dalawang pamilya, ay namahinga na rin sila ng gabing iyon. At minabuti ng mga dalagit na kinaumagahan na ulit sila lumakad papuntang Victorias, dahil doon ang mas malawak na taniman nila ng tubo o ang pinakabaluarte ng Azucarera Dalagit. At nandoon ang 3 nilang kapatid na nangangasiwa
sa pamamalakad ng hasyenda. Ngayon ay dumako naman tayo sa bayan ng Silay, na kung saan ay ang teritoryo naman ng mga Delfiero. Flashback tayo nung matapos ang gulo sa kainan, nung nakipagsapakan si Kael sa pag-alis ng mag-aama sa harapan nila Kael. Nang makauwi na nga ang mga ito sa kanilang asyenda, "Ama, hahayaan nyo na lang ba na ganun-ganunin lang tayo ng mga dalagit?" Yun ang wika ni Antonio sa ama nito, na si Don Alejandro. Manahimik ka, Antonio. Kayo nga yung tatlo yung bilang dyan. Hindi nyo pa kinaya ang nag-iisang dalagit na yon. Kaya kayong tatlo ang nagpahiya sa sarili nyo. Kung magsalita ka, Antonio, parang ako pa ang may kasalanan sa kayang ginawa nyo sa mga sarili nyo. Tonta! Kaya manahimik ka! Nanahimik naman noon si Antonio at ang dalawang kapatid pa nito, sapagkat galit na nga ang kanilang ama. Pero huwag kayong mag-alala. May araw din sa atin ang mga dalagit na yon. Kami na amang gagante. Sinabi ko nang tumigil ka, Antonio. Hindi basta-basta kalaban ng mga dalagit. Buhay pa ang 5 magkakapatid na yon. At isali mo pa yung anak ni Amador. Kaya para silang isang malaking grupo ng lalaking leon na mahirap banggain. Kilala ang mga dalagit na mga malalakas na antingero. At alam nyo ba kung anong ibig sabihin nun? Kabaliktaran nyo ng mga tangan natin. Kaya oras na kinalaban natin sila ng harap-harapan, ay tiyak na 90% ay matatalo tayo. Kaya mag-isip kayo. At ang mabuting gawin natin ay magpalamig muna. At aantayin nating may makaalyansa sa atin upang pabagsakin sila. Huling wika ni Don Alejandro del Fierro. Ngayon ay bumalik na tayo sa kasalukuyan ng kaganapan sa mansyon naman ng mga salandig sa Sagay. Umaga na, kaya dito ay naghahanda na sina Senyor Amador upang magpatuloy sa kanilang planong pupuntahan. Pabalik na sila ng daanan, pero papunta na ng Victorias. At sa pagpapaalam nila sa mga salandig, ay sa mga ilang minuto ay hinayaan pa nila noon na makapag-usap si Kael at Isla. Habang naglalakad sa parke ng harapan ng mansyon, total ay tapos naman na ang usapan na sila na nga ang magiging mag-asawa. At habang iniikot nga nila ang parke, Senyor Mikael, wala ka bang naaalala nung bata ka pa? Sa dagat? Tanong ni Isla. Ha? Dagat? Marami naman kaming napasyalang dagat ng ama ko senyora. Tugon naman ni Kael. Ang ibig kong sabihin, yun bang may nakilala ka ring mga bata, senyor? Marami naman akong batang nakilala, senyora. Sagot ulit ni Kael, na hindi mapunto-punto naman ni Isla ang sinasabi niya. Kasi siguro dahil na rin sa nahihiya ito. Kasi siya na nga yung nagbukas ng usapan na yun. Si Kael naman ay parang tanga na di makaramdam, o talagang makakalimutin lang siguro ito nang hindi na nagsalita si Senyora Isla. Kasi hindi naman maalala ni Kael ang nais nitong maalala niya. Alam ko na, senyora. Yung nasa dagat kami noon ng ama ko. Uwi ka ni Kael. Biglang nabuhayan ng loob si Senyora Isla. Naaalala mo na? Oo. Yung batang unang nakasuntukan ko sa tabi ng dagat. Natalo nga ako noon senyora. Uwi ka ni Kael.
Napasimangot na naman noon si Isla sa sinabing yun ni Kael. Tapos ay tawa pa ng tawa si Kael. Pero nung makita ni Kael ang mukha ni Isla na nakasimangot na parang galit, biglang nag-iba ang timpla ni Kael. Kumalma siya sapagkat may naalala siya. Naalala niya ang simangot na yon ng isang batang babae sa tabi ng dagat at kamukhang kamukha yun ni Isla kung sumimangot. At yun nga yung sinabihan niyang aasawahin niya kasi nga mayaman naman sila. Ikaw yun? Senyora Isla? Ha? Senyor? Patanong na tono ni Isla. At dito na nga mga kabagis ay nalaman na ni Kael na si Senyora Isla ay matagal na niyang nakilala. Kaya pala ganun na lang kagaan yung loob niya sa babaeng ito nung unang nasulyapan niya ito sa loob ng karwahe. Kael! Anak! Halina kayo! Inaantay na tayo ng karwahe! Parang naulit ang nangyari noon nung unang nagkita sila ni Isla sa dagat. Para ng deja vu kung tawagin yung nangyari. Kasi ganun na ganun ang pagkakatawag ng ama ni Kael nung bago sila maghiwalay ng batang si Isla sa dagat. Ngayon nga lang ay alam na nito ang pangalan niya. At magiging katotohanan na ang pag-aasawang pinag-uusapan nila noong mga bata pa sila. Nang lumapit na nga si Kael sa ama nito at si Isla naman ay humiwalay na at tumabi sa Kuya Lucero niya. Paalam, Senyor Lucero, at sa inyo, Senyora Kilisa at Isla. Sa pagkikita nating muli ay pagdiriwang na ng kasalan ng magaganap. Paalam noon ni Senyor Amador at sa pagkakataong ito ay nakangiti nang nagpaalam si Isla sa pamilya Dalagit. Saan tayo, Senyor? Tanong pa ni Kamlon. Basta iabanti mo na, Kamlon. Pupuntahan na natin ang mga kapatid ko. Sa Victorias tayo! Alright, yun mga kabagis ko. So, maghihintay ulit tayo habang kumikirot-kirot yung dibdib nyo dyan. dahil sa di mo maipaliwanag kung nabitin ka ba sa kwento o naiinis ka lang kasi wala kang Isla o Kael sa tabi mo. Joke lang mga kabagis ko ha. Next upload na lang tayo mag-shoutout mga kabagis ha. Ipunin muna natin. Di bale, sunod-sunod naman minsan ang shoutout natin. So, iiwan ko muna ang kirot ng part 9. Salamat sa suportang tunay.